He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, sing. Hey! Our pain had been taken away. For our God is risen. Our God is risen from the grave. Oh, He saved us from suffering. In Him our sins are forgiven. Our God is risen from the grave. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Come on, somebody to the red, sit it up, say hey. No one can stand against our way. Oh, for our God is risen from the grave. He declared that it is finished, and He gave us the Holy Spirit. Our God is risen from the grave. And peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands, we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands. We lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Come on, hey, so, go, go. Come on, shake your heels. Come on, hey, go. Stone had been taken away. Our God is risen from the grave. He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, sing. Hey! Our pain had been taken away. For our God is risen. Last night and welcome din po sa mga nasa online. Pwede niyo po kami ng inyong mga kasama sa church. Sige po kami niyo po yung mga kasama niyo sa church. And sa mga nasa online, welcome po sa ating discipleship night sa online natin. Pwede niyo pong itag ang inyong mga kaibigan, ang inyong family members, ang inyong mga classmates, ang inyong mga workmate po ninyo ay itag niyo po and i-share niyo po yung live stream natin para po ma-bless din sila ng salita ng Panginoon.
Praise God. Mukhang madaming nilamig ah. Okay, may isa akong tanong ulit. Sino po ang naligo? Amen. Kahit malamig, maghapong umulan. Sino ang kinilig ng unang buhos? Unang patak ng shower, kinilig agad, di ba? Sobrang lamig. Pero mabuti po ba si Lord? Kahit na umuulan, mabuti pa rin po ba si Lord? Pag maaraw, mabuti si Lord? Amen. Sige po, sa oras na ito, mag-testimony po tayo kung paano kabilis. Pwede po natin hinakot yung music natin. Pwede po ba kayo mag-testimony kung paano kayo or paano ano yung ginawa ni Lord sa inyo this week, kahit this week lang. Ano po yung or kahit last week. Ano yung sa tingin nyo, ipagmamalaki nyo na ginawa ng Panginoon sa inyo? Malaki man yan o malit, alam nyo po sa Panginoon, walang malaki, walang maliit na blessing. Di ba? Kapag pinagmamalaki natin yung ginagawa ng Panginoon. Di ba sa kahit naman sa tao, pag pinagmamalaki tayo, ang sarap sa pakiramdam. Di ba? Kanari, alam niyo si Jonalyn, ang galing niya maglinis ng kuko. Di ba? Kahit, ala kang mararamdaman na kahit ano, di ba? Wala na pala yung kuko mo, hindi mo pa nararamdaman. Joke lang. Di ba? Alala ka palang kuko. Di. Sige po, pag malaki natin yung ginawa ng Panginoon sa atin ngayong week na to, kahit konti lang, sino po ang mauunang mag-testimony? Sige. Palakapakan naman natin ang Lord sa buhay ni Ate Marlene. Ako po yung may pagmamalaki ko na ginawa ni Lord sa buhay ko last week, yung lugar na kinakatakutan ko po na share ng gospel is nagawa ko po yung po sa sa lugar po namin sa Santa Cruz, yung mga tao po doon. Kasi po masyado po kasing parang magulo ganoon. Pero po nung pong umuwi ako nakaraan, hindi lang po yung nakaka-bless lang po yung isang tao lang po yung sinesharean ko. Yung isa po nakinig po siya. Yung parang nakuwang po siya yung namangha siya sa... Alam mo po yung, pati po ako sa sarili ko yung nagpe-pray ako, parang, ako ba ito? Sabi ko sa sarili. Tapos nung pagdilat ng mata ko, nakita ko yung isa, nakikinig din po siya. Nakikinig din po siya sa akin. Kaya po yung takot na iyon, inalis po ng Lord sa akin. At yung lugar pong iyon na sinasabi ko sa Lord na uumpisahan ko po dahil po will po silang magpa-consolidate po sa akin. Na nakaka-bless po na yung takot sa dibdib ko, inalis po. Tapos po yung pag-share ko po ng sa palapat sa iba po, yung mga batang, sabi ko, pinagpe-pray ko na, sabi ko, sana po Lord na maano ko po din po ulit sila, makita ko ulit kasi nakakaawa po talaga po sila. Tapos po nung Saturday po, andun po talaga sila. Tapos sabi ko, tuwing Saturday, abangan niyo ako dito. Sabi niya, opo, kasi po, nung pong nakita nila ako, ayun si ate. Ayun si ate, talaga po natandaan po nila ako. Tapos sabi ko, tuwing Saturday, pupunta kayo dito dahil dito ako tuwing ganitong oras. Tapos sabi nila sa akin, parang naano yung kalooban ko, sabi nila. Sabi ko, kumain na ba kayo? Sabi ko sa mga batang yun. Di pa nga po ate, Sabi ko sa sarili ko, parang inano yung dibdib ko, sabi ko. O sige ka, ako bago po talaga. Alam mo yung sa maliit na halaga po, na masaya na po sila kasi po inaputan, sabi ko, eto pambili nyo ng podcast. Sabi niya, ate tara doon. Sabilihan po ng mga kwek-kwek, ganyan. Sabi ko, hindi, uwi na ako si ate. Inabutan ko po sila. Alam niyo po yung saya ng puso, yung nakita ko silang masaya. Napakasaya rin po ng puso ko kasi kahit konting halaga po pala, ay tayo po, di ba, may maselan pa po tayo. Samantalang yung mga batang nagugutom po sila. Yun po, hindi lang po yung word ng Lord ang na-share ko, pati na rin po yung pangangailangan nila na kapirasong yung mga batang ngayon talaga pong sabi nila, nagugutom na po sila. Apakasaya po pala sa puso talaga yung nakakapagbigay ka kahit po sa maliit na halaga. Yun lang po, thank you Lord. Praise God. Sino ba po ang gusto mag-testify sa ginawa ni Lord sa kanyang buhay? Si Myra, syempre. Lakapakan po natin ng Lord sa buhay ni Myra. Ayun. So, gusto ko lang magpasalamat kay Lord. Isa sa pinagpapasalamat ko sa Lord is yung kalakasan na binibigay sa akin ng Panginoon. At nakita ko yan din sa buong taon ng buhay ko. Kasi nung nakaraan kasi birthday ko. Tapos nag-confirm siya nung pinag-pray ako ni Paz. So yun, thank you Lord sa kalakasan. Tapos nitong Saturday, punta kami ng isla. Nabagkat kami ng ulan. So mula morning, Sabado noon, punta kami ng isla. Nabasa kami ng ulan. Sobrang lakas. Tapos pag uwi namin, diretso na rin sa paghahayo din.
Tapos sabi ko, Lord, hindi ka ako pwedeng magkasakit. Sabi ko ganun sa Lord. Kasi basang-basa talaga ako nung time na yon. Pero praise God, naka-attend ako ng Sunday kahit na bagkat sa, sa basa ng ulan. Tapos natutuwa lang din ako na napaka-worth it din talaga ng pagpunta namin sa isla. Kasi nakikita namin yung Desar. Naalala ko tuloy yung message yung nakakaraan na hindi pala talaga tayo yung, wag nating brasuhin ba? Napilitin sila na gawin nila yung mga bagay na yon. Kasi nakita ko talaga na si Lord mismo kumikilos sa buhay nila. Nakita nga natin nung Sunday, umuulan pero nandito sila. Kaya thank you Lord kasi meron pala talagang nangyayari. Kaya yun po, thank you Lord sa kalakasan, thank you sa answered prayer. Thank you din sa mga tao din na naliligtas. Yun, amen. Yon, amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord? At naniniwala ako, sige po yung mga nasa likod, pwede ba tayo mag-join na dito sa harap? Kasi konti lang tayo yung mga nasa likod na yan para ano na tayo. Naniniwala kasi ako na ano po, yung Panginoon hindi man kahit anong sitwasyon, naniniwala ako na kaya niyang iparamdam yung kabutihan niya sa atin, di ba? Naniniwala ako na umulan man, may mga hindi man nakarating or nakapunta tayo. Praise God kasi nandito kayo, di ba? Nakarating kayo ng ligtas dito. So wala pong reason para hindi tayo magpuri sa Panginoon. Di ba? Kahit na umulan, kahit anong situation natin, kanina bago tayo pumunta rito, hindi dahilan yun or hindi yun pwede maging hadlang sa atin para mapigilan tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya isabihin mo sa katabi mo, kapatid, itoto mo na. Sabi mo, kapatid, wag mo na ako hintayin pumalakpak, mauna ka na. Sige po tayo, magpuri sa Panginoon. Amen. Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Sabi po sa ating aawitin, uulan ng pagpapala. Sino po dito yung nag-aasam na hindi lang tubig yung talagang uulan, pero maging ang pagpapala ng Panginoon. Amen po. Amen. Sige po. Palakpak natin ang ating mga kamay. Ipakita natin sa Panginoon kung gaano tayo kasaya na nandito tayo ngayon, maging sa mga nasa online. Hallelujah, Lord. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito ay iyong pagagalingin. Kung ito kasamba at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito ay iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Sa iyong kabutihan, kami ngayon'y iyong bayan, pinili at inalagaan. Pagsamba sa iyo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan
Panginoon, we believe, O Lord, na uulan ang pagpapala sa aming mga puso sa gabing ito, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Lord, na Ikaw yung nakakakita, O God, ng aming mga puso. Hallelujah, Lord. Ikaw yung may kakayanang magpuno. Kung kami man, Panginoon, ay natutuyo na, kung kami man ay na-empty na, Panginoon, Ikaw yung may kakayanan na punuin kami. Dahil naniniwala kami, Lord, na walang mahirap sa iyo, O God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Higit sa aming mga kailangan, higit sa aming mga nararanasan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit, Panginoon, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit, Panginoon, higit sa aking kalakasan. Di minsan hindi ka nagkulang, di minsan na hindi nakulang. Higit, Panginoon, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. We all say, bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Let's declare with faith. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Bawat araw ko'y hawak
imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Kulang man, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Yes, Lord. Kulang ang Kulang ang lahat ng tula, Panginoon. Hindi namin kulang kayang maging i-describe mga yung salita kabutihan mo, Panginoon. upang ihayag ang Paminsan pa, kabutihan mo. kulang. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag. Sige pa, patuloy na natin sabihin sa Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala Sige po, sambahin natin ang Panginoon. katulad. Wala nang papantay sa'yo. Nagpapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa Minsan pa wala kang katulad, Panginoon. Awitin po natin ang buong puso. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon. Sa habang panahon. Sa habang panahon. Sa habang panahon.
Minsan pa sa habang panahon. Sa habang panahon. Minsan pa sa habang panahon. Sa habang panahon. Minsan pa sa habang panahon. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa faithfulness mo, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Hindi ka nagbago, Panginoon. Kami man ay nagbabago, Panginoon, pero ikaw ay hindi nagbabago sa buhay namin. Nananatili kang tapat, Panginoon. Nananatiling yung biyaya mo ay sapat lagi sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Di po namin kayang tumbasan yung ginawa mo. Kulang, Panginoon, lahat ng ito. Yung awitin namin para tumbasan yung ginawa mo, Panginoon. Pero Lord, sa oras ito, tanggapin niyo po yung pagsamba ng bawat isa. And salamat, Lord, dahil pinaranas mo yung presensya mo, Panginoon, sa amin sa oras na ito. Thank you, Jesus. May binigay mo ang buhay mo, Panginoon, pang iligtas kami. Binigay mo yung buhay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para iligtas kami sa kapahamakan, iligtas kami sa kasalanan, at makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord, sa presence mo sa gabing ito, Lord. Kami po ay na-amaze sa iyo, Panginoon, sa iyong ginawa, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Holy Spirit, patuloy ka po namin inaayahan sa oras na ito. Sa amin pong pagkapatuloy sa gawain ito, samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, maunawaan po namin yung mga bagay na ipagkakaloob mo sa gabing ito, Lord. Maunawaan namin yung salita mo, Panginoon. Maalis, Panginoon, yung mga piring sa aming mga mata. Pag sa aming mga tainga, Panginoon. Marinig namin ng mabuti ang salita mo, ang tinig mo, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Winawasak po namin lahat ng plano ng kaaway para hadlangan ito sa pangalan ni Jesus. And we apply your blood sa bawat isa sa amin na nandito, maging sa mga nasa online. Nirebuke po namin lahat ng distraction, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, sa gabing ito. At ikaw pong maluwalhati sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay po ng ating worship team? Nakaka-bless po ang praise and worship. Amen. Hindi na po natin pagtatagalin. Tawagin na po natin ang magme-mensahe ngayon. So isa po siya sa aking a core group leader. Ayan, siya po ay member din ng worship team. Isa siyang worship leader. At isa siyang nagsusumiksik sa prod pero ayaw niya ng meeting. Ayan, dahil masyadong maaga. Tawagin po natin ang kamukha ko. Joke lang. Ang aking pong kapatid, si Brother Aki Lucas. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Praise God. Kamusta po ang bawat isa? Sino ang giniginaw? Ayan, sa mga hindi po nakakilala sa akin sa online, ako po pala si Brother Aki Lucas. Ayan. So tayo po ay mag-start muna. Bago po tayo mag-start ay manalangin muna tayo. Tingnan niyo ko po lahat na pumikit at yumuko. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi na to, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Holy Spirit, patuloy ka namin ini-invite, Panginoon, sa kalagitnaan namin, Panginoon. You are welcome, Panginoon, in our hearts, O Lord God. In our lives, Lord, in this place, O Lord God, malaya ka na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy mo kami bigyan ng wisdom and understanding, Panginoon. Maunawaan namin yung mga salita na nagbumula sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami how to apply yung mga salita na marinig namin sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw yung mag-glorify, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, nandun pa rin po tayo sa series na, ano yung series na pinag-aaralan po natin sa Disciples Night, kung tayo ay updated. Ano daw po yun? Gospel without God. So, noong nakarang week po, sino po yung nagturo sa atin? Ano po yung natutunan natin? Ano po yung tinuro ni Ate Myra? Ano daw po? Tantahimik ka. Ate Myra, hindi nakinig. Susumbong pa ako. Ano daw po yung natutunan natin nung nakaraang Disciples Night? Yung pagdedepende sa kanino? Kay Lord. Yan.
Ay, meron palang ano dito. Ngayon naman po ay kaduktong pa rin po ito nung pero ibang same series pero ibang title naman po yung pag-aaralan natin. Di ba po nasa series tayo ng Gospel Without God. Pero ang message title po natin ngayon ay Conductors, Not Creators. Yan. Mamaya po malalaman natin bakit ganito yung pinaka-title natin. Conductors, Not Creators. Ayan, ako pala magbibindot, sorry. Ayan. So bago ang lahat, ang objective natin, sige nga po sabay-sabay nating basahin. Lagi natin nung binabasa. 1, 2, 3, go! Amen. Ito po lagi natin ito naririnig no nakakaraan na hindi natin kaya sa sarili nating lakas, sa sariling talino, hindi sapat na makarisma ka, pogi ka, maganda ka, hindi sapat yon. Sabi mo, hindi sapat yon. Kailangan kasama natin si God sa paghahayo natin para makaakay tayo ng ating mga kaluluwa. Ngayon maganda po yung pag-aaralan natin. Pero bago yon sa ating introduction, sige nga po sabay-sabay natin basahin yung introduction natin. Ayan. Ayan, sabi dito, naranasan mo na bang may gadget o appliance na ayaw gumana? Umorder ka sa Shopee. Di ba sino yung order sa Shopee dito? Alam mo, electric pan. Nag-order ka. Tapos, tinetesting mo ngayon, pinipindot mo, sinaksak mo. Di ba, sinaksak mo. Tapos pinipindot mo, ayaw gumana. Hindi naka-experience ng gano'n, hindi man electric pan. Di ba pag testing mo, ba't ayaw gumana? Hindi ko pa naman na-videohan paano ko ito maire-repan. Di ba yung mga ganon? Pero sabi dito, ayan, sabi dito, sinubukan mong pindutin lahat ng button, in-restart mo, electric pan, restart. Ano? Ayan, pero ayaw pa din. Sa tingin nyo, bakit kaya ayaw gumana? Sinaksak naman, pinindot naman. Sira, di ba? Yung una natin may isip ay sira. Pero sabi dito sa kasunod, pero kalauna nalaman mong hindi pala gumagana ang saksakan. Na biktima ba kayo ng ganon? Tapos nung isaksak mo sa ibang saksakan ay gumana na. Tama ba? Minsan sira pala yung pinaka-isang, ano yung pinaka-tawag dito? Yung connection ng isa, di ba? May ganon. Tapos nung nilipat mo ay gumana na. Ayan. Di pala sira yung ano. Ayan, nakakatawa pong isipin, tama po ba na, pero ito, madalas nangyayari sa atin. Kala natin na sira yung gamit natin, pero ano pala, sa connection pala, yung pinagmumulan pala nung kuryente yung may problema. So ito po yung related po to sa topic natin na conductors, not creators. Mamaya po mas malalaman pa natin kung ano ba yung ibig sabihin nito. Sa key verse po natin, sabay-sabay nga po natin basahin. Sige po. 1, 2, 3, go. Amen. Ito pong verse na to, madalas natin itong narinig ng mga nakakaraang pa. Tama po ba? Ng mga nakakaraang messages natin. Lagi na natin naririnig to. Sabi dito, ulitin ko lang po, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ano daw po tayo? Mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng sagana. Sino po dito gustong magbunga ng masagana? Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin ay wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing sa English po. Sa message po natin, makikita po natin dito na si Jesus ang pinagmumula ng buhay. Sabi po dito sa John 15:5, ako ang puno ng ubas. Sino daw po yung puno? Kayo ang mga sanga. Yan. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Malinaw na malinaw po na sinabi dito na apart from me, you can do nothing. Wala ka daw magagawa kung hiwalay ka sa Panginoon. Amen? Parang related to sa sinabi, sa message ni Myra no nakaraan. Hindi mo kayang hindi mo kayang gawin yung mga bagay na to sa sarili mo lamang. Pero kailangan mo ay magdepende sa Panginoon. Amen? Sabi dito, malinaw na ang illustration ni Jesus na ang sanga ay, tayo ay sanga at tayo ay walang sariling buhay. Bakit?
Kasi ang sanga po ay hindi niya kaya mag-produce ng bunga sa sarili lang niyang kakayanan. Tama ba? Imagine mo yung sanga, nakatayo siyang, nakalutang siya, wala siyang pinagduduktungan, di ba? Hindi niya kaya mag-produce ng dahon or bunga man lang. Kasi hindi niya kaya. Sabi dito, ang lahat ng kailangan natin, sabi dito, ang lahat ng kailangan nito upang mabuhay ay at mamunga ay nanggagaling sa puno. Para mamunga ang isang sanga, para mabuhay yung isang sanga, kailangan nakakonekta siya sa puno. Sino yung puno na tinutukoy dito? Si Jesus. Tayo po ay mga sanga. Sabi dito, hindi tayo makakapag-akay ng tao kung disconnected tayo sa Diyos. Okay, kay Jesus. Tama po ba? Kung tayo ay ginagawa natin yung isang bagay na sa sarili lang natin kakayahan at hindi tayo nakakonect kay Jesus. Sabi doon, malinaw na hindi tayo makakapag-akay ng tao. Diba? We're talking about, yung gospel without God. Baka mamaya talagang ginagawa mo yung isang bagay nang sa sarili mo lamang. Wala ang Diyos. Hindi ka connected. Sa madaling salita, hindi ka connected sa Diyos. Nangyayari po ba ito? Tama po. Minsan gawa tayo ng gawa pero wala naman pala si Jesus dun sa ginagawa natin. Sabi dito, hindi sapat na magaling magsalita. Marami po ba kayong kilala magaling magsalita? Sabi doon, hindi na po sapat yon. Hindi sapat na marami lang alam sa Bible. Diba? Yung mga Pharisees nga, diba? Marami silang alam sa Bible. Hindi sapat hindi sapat ang karisma, di ba? Hindi sapat na pogi ka lang. Tignan mo yung katabi mo, kung pogi ba o maganda yan. Hindi sapat na cute ka lang, tama ba? Hindi sapat na magaling kang magsalita. Sabi dito, kailangan natin ang presensya at kapangyarihan ni Jesus. Amen? Minsan kaya hindi pala kumbaga parang hindi tayo nagiging effective sa ginagawa natin dahil ginagawa natin to in our own strength, sa sarili lang natin kakayanan. Tama po ba? Sabi dito, malinaw na sinasabi na dapat connected tayo kay Jesus. Minsan, may mga hinahayuan tayo na hindi natin nako-connect ng tama kay Jesus. Or tayo mismo, hindi tayo connected kay Jesus. Sabi nga, naalala niyo ba yung dating 3C na pinag-aaralan dati? Dating connect to, kanino? To connect to Christ, connect to core muna ata, connect to core or cell group, and connect to church. Minsan, ang nangyayari kapag naghahayo tayo, na i-connect natin sila sa atin mismo, sa buhay natin. Alam niyo po ba, maraming mga naghahayo natin, dating mga leader, marami silang nahahakot. Maybe baka makarisma sila, may impluensya sila. Pero ang nangyayari, kapag wala na yung leader nila, hindi na umatin yung leader nila, ay wala na rin sila. Nangyayari ba yon? Pag absent yung leader, ay absent na rin yung mga ini-invite. Baka hindi connected kay Jesus. Tama po ba? So, kailangan masarap na magkaroon ka ng disciple na kahit hindi mo sabihin umaaten. Dahil tama yung pagkakakonect sa Kanya. Nakakonect siya kay Jesus. Nakakonect siya kay Christ. Tama po ba? Hindi mo na kailangan sabihin na, uy, tara, attend tayo. Kasi pag na-connect natin sila kay Christ, hindi na tayo mahihirapan. Hindi na natin kailangan bunuhin ito. Di ba? Pupuntahan kita sa bahay nyo ng ganitong oras. Di ba? Baka mamaya mali yung way natin na tama yung intention natin na maakay sila sa Lord. Pero mali yung way. Minsan na i-connect natin sila sa sarili natin. Tama ba? O kinoconnect agad natin sila sa church. Pero number one pala is connect to Christ talaga. Amen? Gusto ba natin yon? Na kahit hindi mo sabihan na umaten yung mga members mo, attend. Sino may mga leaders dito? Taas nakakapo kamay. Nandito ba yung mga disciple mo? Kahit di mo sinabihan. Amen. Ayan, si Paul, yan, nandiyan, yung disciple. Kahit di sabihan yan, talagang nagpupunta yan. Kasi nakakonect siya. Hindi siya nakakonect sa akin eh. Kay Christ siya nakakonect. Amen? Sabi dito, kaya sinabi ni Jesus, kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Hindi niya sinabing kaunti lang ang magagawa nyo, kundi wala. Di ba hindi naman sinabi ni Jesus na kung hiwalay kayo sa akin, ito lang yung kaya nyong gawin. Ito lang, konting-konti. Pero ano sinabi? Wala kayong magagawa kung hiwalay
'Di ba? Kala mo lang meron, pero wala. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon na ay kaya ako nagawa ito dahil magaling ako, matalino ako, marami akong alam na verse. Tama po ba? Hindi enough 'yun. Pero kung tayo ay connected kay Jesus, siya yung nagbibigay ng kakayanan para magawa natin yung mga bagay. Kasi nga wala tayong kayang gawin sa sarili lang natin. Amen? Malinaw po ba? Sabi dito, ayan. Sabi po sa John 15:14, sige nga po, basahin natin uli. 1, 2, 3, go. Amen. So ito po yung isa sa kaduktong niya. Bago mag-verse 5, sabi dito, manatili kayo sa akin at ako, mananatili ako sa inyo. Hindi makakapagbunga ang sanga kung hindi ito nananatili sa puno. Gayon din naman kayo kung hindi kayo nanatili sa akin. Minsan po, di ba, maaari tayong magpagod sa ministry natin. Tama po ba? Di naman masama yung gumagawa tayo ng maraming mga bagay na alam natin makakabuti, magbahagi ng ebanghelyo, di ba, ng Bible or ng gospel araw-araw. Ngunit sabi dito, kung wala ang presensya at pagkilos ng Diyos, magiging walang kabuluhan ang ating pagsisikap. Tama naman yung ginagawa natin, tama ba? Pero pwede pala natin gawin ito na wala naman talaga tayong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pwede tayo maghayo ng wala tayo talagang malapit na relasyon sa Diyos. Pero anong mangyayari sa tingin nyo? Ano po? Wala narinig ko na. Walang bunga. Pwede natin gawin lahat ng mga bagay na to. Di ba minsan, ang galing mo naman magsalita, pero bakit parang walang epekto sa mga tao? Baka kasi ikaw lang yun. Di ba? Masakit pong sabihin to pero hindi po sa akin galing to. Baka hindi tayo talaga connected sa Panginoon. Baka sa sarili lang natin, nakadepende lang tayo sa sarili natin talino, kasi kayang-kaya nating i-explain yung Bible, tama po ba? Kayang-kaya nating explain yung 4SL, pero bakit walang bunga, tama po ba? Kasi tayo lang po yun. Tayo pala mismo ay hindi pala talaga connected. Paano tayo makakapag-connect kay Jesus kung tayo naman mismo ay hindi talaga connected kay Jesus? Or paano tayo patanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pero kung tayo mismo ay wala talagang malalim na relasyon sa Diyos? Amen? Masakit po ba? Ako po, nung pinaaral ko ito, sabi ko, naiyak na lang tayo, di ba? Minsan, kala natin, nagpapagod naman ako, tama ba? Ginagawa ko naman lahat ng baka mamaya ginagawa lang po natin to para isatisfy yung sarili natin. Para masabi na meron tayong ginagawa kay Jesus. Nangyayari po ba ito? Para sabihin na mga taon, masipag to sa church, di ba? Pero pwede pala natin gawin yung mga bagay na to dahil gusto lang natin isatisfy yung sarili natin at hindi si Jesus mismo. Amen? Kaya nga iba, di ba, ang ginagawa nila, gagawa sila ng mabuti, magdo-donate sila sa mga charity. Tama ba? Kasi gusto nilang parang isatisfy yung sarili nila na mabuti naman yung ginagawa ko. Parang ganun. Nagigets po ba natin? Huwag po kayong magagalit sa akin baka ito po ay salita po ng ating Panginoon. Sabi dito, Zacarias 4:6, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, hindi kapangyarihan man, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Hindi po sa sariling kakayahan natin, pero sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nagbabago ang buhay ng mga tao. Kahit magpagod tayo, kung wala ang pagkilos ng Panginoon, hindi rin mababago yung mga tao. Amen? Sabi dito, hindi tayo nagtatagumpay dahil magaling tayo, kundi dahil ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa atin. Amen? Bilang isang disciple, minsan nagtataka tayo bakit ang tagal ko ng ginagawa yung mga bagay na paghahayo, pagko-core group, bakit kaya hindi ako nagbubunga? Diba may mga ganun tayong question?
taon na lumilipas, buwan na lumilipas na ginagawa ko naman yung tawag dito, ginagawa ko naman yung dapat na process sa church. Baka, tapos inisip mo, bakit wala ka pa rin akong bunga? Tama po ba? May mga nagtatanong po bang gano'n? Bakit hindi ako namumunga ang tagal ko na sa church? Especially sa mga pioneers na mga na matatagal na talaga dito na, di ba? Natatanong po ba natin yan? Minsan napagod na lang tayo na yung routine natin ay maghahayo tayo tapos yung mahayuan natin ay mawawala din. Sino yung nagkaroon ng ganong kapaguran? Parang ayoko na, parang maghahayo ako tapos mawawala na naman sila. Nangyayari po ba yun? Baka mamaya po ay hindi talaga tayo totally connected. Hindi ko naman sinasabing hindi connected tayo. Ano? Baka talagang hindi tayo nakakonect pa. Kasi ang tendency po pag matatagal na tayo, marami na tayong alam. Parang, ay, kaya ko na to, easy. Di ba parang, ano na to, yung parang alam ko nang gawin to. Parang, alam ko nang gawin to. Tama po ba? Kasi mga disciple yung mga kausap ko dito, tama po ba? Yan. So, minsan ganun dahil alam na natin yung pasikot-sikot na ginagawa dito. Kumbaga parang nagiging routine siya. Na parang ginagawa na lang natin to na minsan parang responsibilidad na lang, tama po ba? At nawawala na talaga yung connection natin kay Jesus. Kasi nga alam na nating gawin. Kasi dati na nating ginagawa. Pero, ang tinuturo po sa atin ng Lord ngayon, tayo po ay conductors lang. Sa number 2, sabi dito, tayo ay conductors lang, hindi tayo creators. Tama po ba? Sabi dito, maraming Kristiyano ang iniisip na sila ay may responsibilidad na baguhin ang buhay ng tao. Hindi po natin responsibilidad yon dahil hindi po tayo ang creators. Tayo po ay daluyan lamang. Tayo po ay instrumento lamang ng Panginoon. Kaya wag po natin iisipin na kapag ginagawa natin yung isang bagay para sa Lord, parang, ay, kailangan mabago ko yung buhay ng tao na to. Hindi po natin, hindi tayo yung creators na nagbabago ng buhay ng tao. Tayo po ay instrumento lamang. Amen? Sabi dito, kapag hindi tumanggap sa Panginoon ang kanilang mga kaibigan, iniisip natin na may pagkukulang ba ako? Parang ganon. Di ba minsan iniisip natin yung kapag naghahayo tayo na, ay, hindi tumanggap yung may pagkukulang ba ako? Parang ganon. Pero lagi natin tatandaan, hindi tayo ang source ng kapangyarihan. Pag dumadating po tayo sa mga ganitong discouragement sa buhay natin na parang kala mo hindi ka effective, pero lagi po natin tatandaan na hindi tayo ang source ng kapangyarihan. Tayo po ay daluyan lamang. Kaya nga, conductors lang tayo, hindi tayo yung creators. Tayo yung pinagdadaluyan lang. Hindi tayo ang lumilikha ng pagbabago, kundi ang Diyos lamang na naglikha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Tayo ay conductors lamang ng biyaya ng Diyos. Tayo po ay daluyan lamang ng biyaya ng Diyos. Amen? Ayan, sabi po dito sa kasunod, wait lang. Sa 1 Corinthians 3:6-7, sabi dito, ay, nandiyan na pala. Sabi dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpatubo, kaya't hindi ang nagtanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo. Di ba ang ganda ng verse na ma-encourage ka na hindi mo kailangan kayanin sa sarili mo yung mga bagay na ginagawa natin. Napakaganda ng larawan po dito. Sabi dito, may nagtatanim, may nagdidilig. Tama po ba? Pero hindi sila ang nagpapalago. Ang Diyos lamang ang may kakayahan at magbigay ng buhay. Ganito rin sa paghahayo natin. May mag-i-invite, may magbabahagi ng 4SL. Tama po ba? At mayroong magdi-disciple. Pero ang Diyos lamang ang makakapagbago ng puso ng tao. Amen? Ako po mayroon ako mga nahayuan na mga tao. Pero mas sila yung nahayuan sila tapos napunta sila sa iba. Iba yung nag-disciple sa kanila. May mga ganun po ba kayo na nahayuan? Ikaw yung naghayo pero iba yung nag-disciple sa kanila. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin na wala nang kabuluhan yung ginawa mo.
Tama po ba? Kaya sabi dito, maliwanag na sinasabi, may nagtatanim at may nagdidilig. Tama po ba? May nag-i-invite, may nagbabahagi ng evangelism, at mayroon din nagdi-disciple. Hindi man ikaw yung nag-disciple sa kanila, baka mamaya ikaw naman yung nagtanim. Tama po ba? Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa na, may worth it ba yung ginagawa kong paghahayo? Ang ginagawa po natin pag naghahayo ay nagtatanim tayo. So kapag tumubo na yon, nadiligan, tapos lumago, ikaw pa rin yung unang nagtanim doon. Di ba? Iba lang yung nagtutuloy. Pero meron naman din nagtutuloy, di ba? Hinayuan mo, nagtutuloy-tuloy siya. Pero may mga times talaga na hindi tayo yung nagpapalago. And maliwanag na sinasabi dito na ang Diyos lamang ang makakapagbago ng puso ng tao. At wala tayo. Tayo ay conductors lang, daluyan lang ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po, wag natin pipilitin na kailangan mabago ko yung buhay ng pamilya na to. 'Di ba? Kailangan mabago ko yung buhay ng yung isang compound na to. Tama po ba? Minsan may mga ganun tayong kaisipan na kailangan makita nila na ganito ganire. Tama po ba? Pero hindi natin kailangan kayanin sa sarili lang nating kakayanan. Amen? 'Di ba ang sarap po nung mensahe ng Panginoon na sabi dito sa huli, ang bunga ay resulta ng connection, hindi effort lamang. Yan. Sabi dito, maraming mga Kristiyano masipag, katulad ng sinabi ko kanina sa paglilingkod, palaging nasa ministry, nag-i-invite, nagbabahagi ng salita niyo, pero minsan wala silang nakikitang bunga. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin nito na kulang ang kanilang sipag. Hindi ibig sabihin no na wala nang, kumbaga hindi na valid yung kasipagan mo. Pero sabi dito, maaaring kailangan nila ay mas malalim na connection kay Jesus. Amen? Sabi dito sa John 15:8, saan ba yun? Ayan, naka-flash na pala. Sabi dito, sa pamamagitan ng inyong masasaganang pamumunga ay naluluwalhati ang Ama. Ibig sabihin na ang tunay na bunga ay nanggagaling sa Diyos. At ang layunin nito ay ang luwalhatiin ang pangalan niya. Amen? Naiintindihan po ba natin? So, kaya tayo namumunga, hindi para makita na ito yung bunga ng kasipagan ko. Ito yung bunga ng galing ko. Ang galing ko kasi maghayo. Diba? Ang galing ko mag-4SL, kabisado ko. Unang tuntunin hanggang 4 na tuntunin. Pero hindi po pala yun yung pinakalayunin ng pagkakaroon ng bunga na makita na magaling ka. Pero para maluwalhati daw po yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya tayo hinahayaan ng Lord na mamunga is para sa kaluwalhatian niya at hindi para sa kaluwalhatian natin. Amen? Binabago pa po ng Lord yung puso natin. At isa pa po, ang bunga sabi dito, ang bunga ay resulta ng connection, hindi effort lamang. Minsan po may mga Kristiyano or mga nakatanggap na sa Diyos na kala nila enough lang na sila nalaang. Yung parang, okay na ako sa buhay ko, basta ako ligtas ako. Tama po ba? May mga kilala po ba tayong gano'n? Huwag na nating Pero mayroon po mga gano'n, mga tao na okay na ako, naligtas ako. Pero sabi dito daw po, kapag meron tayong connection sa Panginoon, automatic na gagawin natin yung mga bagay na pinapagawa niya. Hindi pwedeng meron kang relasyon sa Diyos, pero hindi ka naman naghahayo. Kumbaga, hindi ka lang naging Kristiyano para maligtas ka lamang o yung sarili mo o yung pamilya mo lamang. Automatic yun kapag meron kang totoong connection sa Diyos, totoong relasyon sa Diyos. Gagawin mo yung Great Commission. Hindi pwedeng ikaw lang yung ligtas. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng ikaw lang yung ligtas. Automatic yun, maghahayo tayo. Kasi connected tayo sa source eh. Siya yung source of life, siya yung source ng kaligtasan. Kapag dumalo yun sa atin, automatic yun na i-impart natin sa ibang tao. Automatic yun na maghahayo dapat tayo. Kung talagang connected tayo sa Panginoon. Amen. Sabi po dito, sa Galatia 5:20-23, sinabi na ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at ipapamabubuting katangian ay bunga ng Espiritu. Hindi ito bunga ng sarili nating lakas at pagsisikap,
ng tao. So sabi dito, yung bunga daw po nung banal na espiritu yung kagalakan, pag-ibig, kapayapaan. So kapag po ginagawa natin yung Great Commission o yung paghahayo sa ibang tao, hindi po ito dahil magaling tayo, kaya natin nagagawa to. Pero dahil ito daw po ay bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa mga tao. Kapag hinahayuan natin sila, lumalabas yung bunga ng pag-ibig. Kagalakan, masaya po bang maghayo? Di ba hindi naman masaya maghayo kasi pwede ka nalang i-reject, pwede ka nalang saktan, pwede ka nalang debatihin. Di ba? Pwedeng nakakatakot yung yung hahayuan mo, di ba? Parang nangangain ng tao, di ba? Ganun. Pero dahil meron tayong bunga ng banal na espiritu, hindi dahil sa sariling lakas natin o hindi dahil sa pagsisikap natin, nagagawa natin yung paghahayo. Tama po ba? Kasi mahirap kung iisipin mo lang sa sarili mong kakayanan. Pero hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na kayanin yung mga bagay na to sa sarili lang natin. Kaya nga merong bunga na binigay sa atin ng banal na espiritu. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pa. Tama po ba? Kaya natin nagagawa yung mga bagay na to. Di ba, naisip po nga kanina habang si Myra nag-share, kahit maulan, kasi masaya siya na ginagawa niya yun, di ba? Kahit nabagkat si Myra, di ba? At yung mga kasamahan niya sa pagpunta sa isla. Tapos after nun, naghayo pa. Di ba? Kaya ba natin yun? Di ba? Pero masaya siya doon. Kasi ito ay bunga ng tawag dito, ng banal na espiritu, meron siyang kagalakang kapayapaan dun sa ginagawa niya. Hindi dahil magaling si Myra, kaya nagagawa niya yon dahil na kahit umulan, tapos naghahayo pa siya after nun. Diba? Hindi dahil magaling, pero dahil nagwo-work sa kanya ang Panginoon. Dinadaluyan siya ng biyaya ng Panginoon. Nakakonect siya sa Panginoon. And yung kagalakan ng, yung bunga ng banal na espiritu ay dumadaloy din sa kanyang buhay. Kahit mahirap yung ginagawa niya, nakakapagod yung ginagawa niya, nandun yung joy. Nandun yung kapayapaan. Tama po ba? Amen. Hindi natin maiisip na mahirap yung gagawin natin kung ginagawa natin to na nakakonect sa Panginoon. Amen? Sabi po dito sa Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang mga mabubuting layunin. So ang Panginoon lagi. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahang mamunga. Ang trabaho natin ay manatiling nakakonekta kay Jesus. Ngayon po sa ating application, sabi dito sa number 1, basahin nga po natin. Number 1 lang po. Sabi dito, have a daily connection to Jesus. Sabi dito, hindi sapat ang Sunday worship lamang. Baka mamaya kumukonek lang tayo kay Jesus tuwing Sunday lang. Maglaan ng oras araw-araw para manalangin, magbasa ng Biblia, sumamba, makinig sa kanyang tinig, mag-ayuno. Yan, di ba napag-aralan natin noong nakaraan, kailangan din natin mag-ayuno para makakonect tayo kung ano yung kalooban ng Lord or specific na instruction na gusto ng Diyos. Amen? Hindi tayo nabubuhay para sa spiritual na lakas ng kahapon. Example, nagsimba ka kahapon. End up na to sa buong linggong ito. Tama po ba? Sabi doon, have a daily connection. Daily, sabi di ba? Araw-araw dapat kumukonect tayo sa Panginoon. Amen? Sa number 2, ito naman po sa pagdi-disciple natin, monitor their connection with Jesus. Tanungin sila, mas lumalalim ba ang relasyon nila kay Jesus? Ayan. Nagpe-pray pa ba sila ng may puso? Baka mamaya yung prayer ay ulit-ulit na lang. Excited pa ba silang magbasa ng salita ng Diyos? Umaasa pa ba sila sa Diyos o sa sarili na lang nilang kakayanan? Yan. Kapag mahina ang connection, mahina rin ang daloy ng buhay. Maliwanag po ba yung ating yung application? Yan. Sabi doon una, ano daw po yung number 1? Have a daily connection. Number 2, sa pagdi-disciple natin, monitor their connection with Jesus. Kasi po kung i-monitor natin kung nakakonekta pa ba sila kay Jesus, siguradong may magandang kapupuntahan yung ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Ay, hindi ko pala nalipat sa number 2. Tama ba? Ayan pala. Sa conclusion po natin, sabi po dito, hindi tayo tinawag ni Jesus para maging source ng kapangyarihan. Ang trabaho natin ay manatiling malapit at nakakonekta sa Kanya.
Kapag malapit at konektado tayo kay Jesus, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas, karunungan at kakayanang makakatulong sa ibang tao na makilala siya. Sabi po dito sa last, yan, basahin ko dito. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang paano ako makakapag-akay ng maraming tao. Di ba pwede natin tanongin, paano na ako makakapag-akay ng marami? Ang mas mahalagang itanong natin ay, malapit at konektado pa ba ako kay Jesus? Amen? Dahil kapag malapit tayo sa Kanya, siya ang kikilos sa atin at gagamitin niya tayo para maabot ang iba. Bago mo isipin kung paano maabot ang iba, siguraduhin mo munang nakakonekta ka kay Jesus. Amen? Dahil ang taong malapit kay Jesus ay siya ring ginagamit niya upang ilapit ang iba sa Kanya. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng ilapit yung ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi talaga malapit sa Diyos. Amen? Nawa po ay marami po tayong natutunan sa gabing ito and God bless po sa bawat isa. Parang inaantok yung palakpak natin. Sa pangapong palakpak para sa Panginoon. Praise God. So ngayon po, praise God, salamat po sa buhay ni Kuya Aki. Sino po sa inyo yung nakaka-experience ng disconnection sa Wi-Fi? Kaya na, sa bahay kayo. Sino naiinis kapag nadi-disconnect? May Wi-Fi ba? Nagtatanong tayo, may Wi-Fi ba? Di ba, nakakainis kapag disconnected tayo sa Wi-Fi. Anong madalas ginagawa natin pag disconnected tayo sa Wi-Fi? Ano yung parang pinaka-practical na gawin pag na-disconnect ka? Bukod doon, wala ka na rin, wala tayong data. Yung mga... Ha? O kaya, lumalapit ka doon sa... Pag lumalayo ka na sa router, ano nangyayari? Humihina yung Wi-Fi. Sana kung paano tayo naiinis kapag nadi-disconnect tayo sa Wi-Fi, ganun din tayo sa pag-disconnected tayo sa Lord. Amen po ba? So, sa tingin nyo, connected ba tayo sa Lord o hindi? Wala sumagot eh. Siyempre, napaka-simple po ng illustration. Kapag walang Wi-Fi, walang connection, hindi ka hindi ka makakapag-cellphone, hindi ka makakapag-Facebook, hindi ka makakapag-messenger. Kasi siguro dati, nung mga batang 90s, kahit walang Wi-Fi, medyo malilibang ka sa cellphone. Ngayon parang walang silbi yung cellphone kapag walang Wi-Fi eh. Tama ba? So parang napakasimple lang illustration. Wala tayong silbi kapag tayo ay hindi connected sa Diyos. Sobrang ganda nung in-explain nung verse na binasa natin kanina. Kasi once na disconnect ka talaga sa Panginoon, yun lang lagi yung pinakaugat yung connection natin lagi sa Panginoon. Yun lang pinaka-main reason. Sabi nga ni Kuya Bads kanina, hindi siya sa effort mo, kundi sa connection mo sa Panginoon. Kahit anong gawin natin sa Panginoon or kahit naglilingkod tayo, alam niyo po ba pwede tayo maglingkod na disconnected tayo sa Lord? Kasi pwede ka naman mag-cellphone kahit walang Wi-Fi eh. Di ba? Nagagamit mo yung cellphone kahit walang Wi-Fi. Mag-browse ka ng kung ano-ano. Mag-browse ka sa picture. Sino na ganun? Pag walang Wi-Fi eh. Sa gallery ka, nagdi-delete ka ng mga kung ano-ano. Di ba? Nagbabalik-balik ka. Ay, may picture pala akong ganito. Ganun kasi sa Lord, kahit na kaya mong magdire-diretso sa church, pero disconnected ka sa Lord. Kaso nga lang, walang bunga. Tama po ba? Wala tayong nagiging fruit. Kasi sinabi mismo ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo ay hindi nakakonekta sa Kanya or nakadugtong. So ano po ba ibig sabihin kapag nakadugtong sa Lord? Sige nga. Ano po ibig sabihin pag connected ka sa Lord? Nagisimba ka linggo-linggo? Ganun ba yun? Ano pa? Member ka ng ministry? Ano pa? Nagko-core group ka? Naghahayo ka? Yun po ba yung ibig sabihin nun? Na connected ka kay Lord? Ang ibig sabihin po, pagka tayo ay connected sa Panginoon, meron tayong personal na ugnayan sa Lord. Hindi lang tayo Christian every Sunday, hindi lang tayo Christian every
core group, every hayo, hindi tayo Christian lang doon. Christian tayo kahit wala yung mga yon. Ibig sabihin, meron tayong connection sa Panginoon. Meron kang personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yung prayer po, sa Tagalog po yun ay pakikipag-ugnayan sa Diyos or pakikipag-usap sa Diyos. So baka mamaya nangyayari sa atin, kapag ka maghahayo tayo, core group, magmi-ministry tayo, doon lang natin kinakausap si Lord. Baka nagiging ganun tayo. Wala tayong, ang tawag dito, yung daily na communion sa Panginoon, di ba? Sa mag-asawa, hindi naman pwedeng ganun. Sunday lang sila mag-uusap. And then Monday, wag mo kong kakausapin, ha? Di ba? Hindi pwede sa mag-asawa yan, ha? Sunday lang kayo mag-usap, tapos Monday na wag mo kong kausapin. Bahala ka sa sarili mo. Sa Lord din ganun, hindi pwedeng Sunday lang natin siya kinakausap. Hindi pwedeng yun lang yung time natin sa Panginoon. Hindi. Every day yun. Yun ang ibig sabihin ng meron tayong connection. Sabi pa doon sa sinabi niya, doon sa may mga nakasulat kasi kasunod yung mga verse na yun. Sabi din, kung mananatili kayo sa akin at mananatili ang salita ko sa inyo, ipagkakaloob ko sa inyo lahat ng hinihiling ninyo. Ang ibig sabihin nun, hindi lang siya yung nag-prayer life ka, pero nababago din yung buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Nananatili sa atin yung salita niya, sinusunod natin yung salita niya. At doon pa lang tayo magbubunga. Amen po ba? Baka may times din kasi na, siyempre meron kang din mga prayer life, pero baka minsan hindi nananatili sa atin yung salita. Meron tayong mga gawi sa buhay natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Yun yung kasi ibig sabihin na hindi nananatili sa atin yung salita ng Panginoon. Meron tayong mga sinusuway sa salita ng Panginoon. Kaya merong mga time sa buhay natin na hindi tayo nagiging mabunga. Sino po dito gustong maging mabunga ka na? Ayaw mo nang magtanong sa Lord na, Lord, ba't hindi ako nagbubunga? Kasi alam mo na kung ano yung sagot, yung connection mo sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ni Kuya Bads, kasama din po yung pagbubunga sa hindi lang yung discipleship, hindi lang yung mga hinahayuan natin, pero yung in character. Naniniwala kasi ako na kapag ka-connected ka sa Panginoon, nababago din yung character natin. Lagi niyo pong tandaan yan. Alam ko na topic na to ng Disciples Night eh. Na ang bunga ng pagiging connected sa Lord ay hindi lang bunga ng disciples, dumadami yung disciples mo, pero nababago din yung character natin. Diba? Baka mamaya naghahayo tayo, magaling tayong maghayo, pero pag-uwi natin sa bahay, iba na yung ugali natin. Tanungin mo nga yung katabi mo, ganun ka ba? Diba? Baka mamaya iba na tayo kapag uwi. Diba? So kapag tayo ay connected sa Panginoon, meron tayong tunay na relasyon sa Kanya, nababago din yung karakter natin. Amen po ba? Ang pagbabago ng Panginoon sa atin talaga, mula ulo hanggang pa, alam mo yung babaguhin ka talaga niya. Kapag ka talaga nagkakaroon ka ng encounter sa Kanya. Ganun kasi, di ba, for example, sa mga barkadahan, kung ano yung sinamahan mong barkada, madalas, nagiging ganun ka na din. Tama po ba? Kapag ganito yung sinamahan mo, sumama ka sa mga English na nagsasalita, mga konyo, nagiging konyo ka na din, di ba? Pasin niyo ba yan? Pag nanood ka ng sunod-sunod na pelikulang English, after mong manood ng English, para ka nag-English na rin, di ba? Di ba? Napapapokus ka ng English, di ba? Tapos panood ka ng mga Korean. After nun, para ka ng Korean, di ba? Naiiba na yung tono mo. Di ba? Ganun kasi yun. The more na kung sino yung sinasama mo, nagiging ganun ka. Diba? Kaya sa atin as a Christian din, pinag-iingat din natin yung mga sa church. Hindi naman masama makipagkaibigan sa labas, pero maganda kung kaya mong i-handle yung sarili mo. Tama po ba? So kung sino sinasamahan natin, nagiging ganun tayo. Ganun sa Panginoon ka. The more na lagi tayong merong communion sa Panginoon, the more nakikita sa atin yung wangis ng Panginoon. Hindi lang yung wangis, hindi lang ugali, pero nakikita rin yung bunga sa atin ng Panginoon kasi connected tayo sa Panginoon. Hindi ka na may stress. Tandaan niyo po, baka naman mamaya yung sinabi ni Kuya Bas kanina na taga-conductor lang tayo, si Lord na yung magbubunga. Sige, kahit ano lang gawin ko, basta maghahayo lang ako ng maghahayo kahit hindi ka connected. Hindi ganun yun. Kasi naisip natin, si Lord naman nagpapalago eh. Ang kailangan ko lang gawin, sabihin sa kanila. Baka mamaya hindi na tayo mag-prepare. Dapat pa rin meron tayong connection at may preparation pa din tayo bago tayo maghayo. Amen po ba? Hindi pwedeng iasa na natin sa Lord lahat. Lord, ikaw naman nagpapabunga, kailangan ko lang sabihin. Hindi, source ka pa din ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Dapat connected pa rin tayo sa Panginoon. Si Lord lang talaga yung nagpapalago.
sinasabi lang sa atin ng Panginoon na kailangan mo lang gawin yung part mo. Maging connected ka sa akin, ako na ang bahala. 'Di ba? Para mawala yung burden sa atin kasi baka mamaya kinakaya natin sa sarili natin na nakakalimutan natin si Lord nga pala talaga yung tunay na nagpapalago. Kasi po, bago tayo magwakas, yung bunga, yung mga puno kasi may literal naman sa mga puno na mabilis magbunga. Meron din namang mga puno na matagal talagang magbunga. Pero magbubunga pa din. As long as connected. Diba? Sa Panginoon ko, sa connected sa puno. Ganon din sa Panginoon. Minsan may mga times na connected ka naman sa Panginoon. Pero bakit sa tingin mo hindi ka nagbubunga? Si Lord na bahala doon. Basta connected ka pa rin sa Panginoon. Si Lord na nagpapalago doon. Para mawala sa heart natin yung parang feeling mo hindi ka nagiging effective. As long as connected ka sa Panginoon, si Lord na bahala sa'yo. Pero pag hindi ka connected sa Panginoon, anuhin mo na, kailangan mo nang baguhin sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, baguhin na natin sarili natin. Kumonect na tayo sa Lord. Dapat meron kang prayer time, meron kang devotion time. Yung devotion time mo hindi lang mabilis, meron kang talagang kinakausap mo ang Panginoon. Kinakausap mo siya lang hindi lang dahil may kailangan ka, pero dahil gusto mo siyang kausapin. Tayo po lahat ay tumayo. Sige po, bago tayo mag-pray, mag-pray muna po tayo lahat. Tayo po lahat ay pumikit. Salamat Panginoon dahil tinuruan mo kami sa gawing ito na baguhin namin yung sarili namin, yung mindset namin na kami yung nagdadala ng pagbabago. Lord, baguhin niyo po ito dahil ikaw talaga yung nagpapalago sa mga tao, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, yung kabigatan na ito, Panginoon. Lord God, and dalangin namin na mailagay sa aming puso, sa aming isip yung pananampalataya. Lord, na ikaw yung kumikilos sa kanilang buhay, Lord God, in Jesus' name. And sa gabi ding ito, Lord, baguhin niyo po kami, Panginoon, na huwag kaming manangan sa sarili namin, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin, Panginoon, kung kami ay malayo sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na sa iyo lang kami umasa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging connected sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. E dalangin namin, Panginoon, na kapag kami, Panginoon, ay nasa iyo, Lord, wala pong imposible. Kaya mong gawin ang lahat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Lord, naniniwala kami na mukha man sa aming imposible, pero sa iyo po, Panginoon, ay walang imposible, Lord God. Naniniwala kami na sa paghahayo namin, Lord, ito pong mga tao na nandito sa iyong harapan, Lord, gusto mo silang lumago, Panginoon. Gusto mo, Panginoon, silang magbunga, Panginoon. Kaya, Lord, ilagay mo sa aming puso at isip, Panginoon, yung tamang gagawin namin magmula po sa oras na ito, Lord God. Na kami po, Panginoon, ay maging connected sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kung meron pang pong mga tao dito na nawawala ng pag-asa, Panginoon, sa kanilang pagko-core group, o sa mga prayer nila, sa family nila, Lord God, baguhin niyo po yung heart namin sa gabing ito, Lord God. In Jesus' name. Kung meron mang nakadisconnect sa iyo, Panginoon, Lord, irin niyo po, Panginoon, irin niyo nila yung relationship nila sa iyo, Panginoon. Maging connected sila sa iyo, Lord God. Magkaroon po ng intimate relationship sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat dahil binabago mo kami. Gusto mo kaming gamitin, Panginoon. Gusto mo kaming magbunga, Panginoon. Kaya, Lord, nire-rebuke po namin lahat ng doubt and unbelief, Lord. Lahat ng pag-aalinlangan sa isip namin, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God, sa mga nawawalan na ng pag-asa sa kanilang mga cell group, Panginoon, nire-rebuke po namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Salamat, Lord God, dahil kalooban mo na magbunga kami, Panginoon. Kalooban mo, Panginoon, na makapag-disciple kami, makapag-akay kami ng kaluluwa, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, yung ginawa mo dito sa lupa, Lord God. Nag-preach ka, Panginoon. Nagpagaling ka ng mga may sakit, Panginoon. Binago mo yung buhay ng mga tao, Panginoon. Naakay mo sila, Panginoon. Kaya, Lord, ito po yung dalangin ng heart namin na maakay namin sila, Panginoon, sa iyo, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Naniniwala kami, Panginoon, na wala pong mahirap sa iyo, Panginoon.
lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, naiisip namin, Panginoon. Kaya mong ibigay sa amin yung dinidesire namin na magkaroon po kami ng 12 disciples, Panginoon, ng core group namin, Panginoon, in Jesus' name. Lord, yung dinidesire din namin sa church namin na maraming members, Lord, kaya mo itong ipagkaloob sa amin, Panginoon. In Jesus' name, in the name of Jesus. Lord, yung prayer namin na lumago, Lord, church na to, Panginoon, in numbers, Panginoon. Lord, kaya mo itong gawin, Panginoon, dahil wala pong imposible sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Kaya, Lord, bigyan niyo po kami ng faith, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong paghahayo, sa amin pong pagko-core group, ito, Panginoon, ay sasamahan, Panginoon. Magkakaroon ito ng bunga, Panginoon, in the name of Jesus. Nire-rebuke po namin yung barrenness, Panginoon, yung spiritual barrenness sa church na ito, sa pangalan ni Jesus. And we declare fruitfulness, we declare multiplication, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pwede po ba natin itaas ang kami natin, lalo po sa mga nagko-core group na and sa mga naghahayo at sa mga gustong magkaroon ng members, taas po natin ang ating mga kamay. Lord, sa oras na ito, Lord God, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay narito sa iyong harapan. Samahan niyo po kami, Panginoon. I declare multiplication, I declare fruitfulness right now. Lord, kung mayroong mang kinakabahan sa amin sa paghahayo, Lord, I declare breakthrough, Panginoon. Makalampas kami, Panginoon, sa limitasyon namin. In Jesus' name, makapag-step up kami, Panginoon. Lord God, para sa kaharian mo. Mawala, Panginoon. Lord, mag-level up kami. Mawala yung doubt namin, Panginoon, sa sarili namin, Panginoon. Pero, Lord God, maka-breakthrough kami, Panginoon, sa challenge na ito, Panginoon, na makapaghahayo, Panginoon. Lord God, sa ibang tao, naniniwala po ako na may kinakausap ang Panginoon. Gusto ng Panginoon sabihin sa iyo na kaya mo yan, kasama mo ko at sasamahan kita sa gagawin mong yan. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Lord God, na tutulong sa amin, Lord. Naniniwala po kami na yung kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang tutulong sa bawat isa, Panginoon, sa amin pong paghahayo. Hindi yung sarili naming talino, hindi yung sarili naming kakayanan, pero yung kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang sasama sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa gabi ito, and naniniwala kami na ikaw ang maluluwalhati, Panginoon. Lord God, kapag kami ay naging mabunga, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi pong ito, hindi na kami magiging stagnant, Panginoon. Kami ay magiging fruitful. Lord God, wala nang cell group na inconsistent, Panginoon. Magiging consistent na yung mga core groups, Panginoon. Lord, lahat din ng mga nagko-consolidate magiging consistent. Mga naghahayo, mga hindi pa nakakapaghayo ay makakapaghayo na, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon, sa fruitfulness na ipagkakaloob mo sa aming church, Panginoon. We believe, Lord God, bago po matapos ang taon na ito, Lord God, marami po kaming maaakay na kaluluwa, Panginoon. To the point na aabot po kami sa third service, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Ikaw po ang maitaas lagi sa buhay ng bawat sa ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Dito na po nagwawakas. Salamat po sa mga nakakasama namin sa online. We pray na makasama din po namin kayo dito sa church. God bless po sa bawat isa. Sa mga nasa church pa, pwede po tayo mag-picture. Kita-kita po tayo sa Sunday. First service po natin, 7:30.